What's up guys? Welcome to our YouTube channel. So i-update ko lang kayo. So last time, sinabi ko yung symptoms ko about sa diagnose. At alam niyo po ba ang nangyari? Bali po, nang malaman po ng amo ko na meron po akong ganong sakit, may lupus ako, ang nangyari ay pinaperma nila ako ng for transfer. Tapos pinaliwanag nila na hindi na daw ako pwede dun sa bahay ng amo ko kasi yung amo kong lalaki is matanda na, tapos yung dalawang bata daw. Tsaka, kumbaga, ang pagkakaano ko dun, ayaw nila kasi ng amo ko yung merong problema o kaya magbibigay ka ng trouble sa kanila o meron silang iisipin na parang cargo nila, ganun. Expected ko naman yun. So, ikuwento ko lang yung nangyari dahil may kaya yung amo ko. So, hindi yung amo ko ang nakikipag-usap sa akin nung permahan. Ang nakikipag-usap sa akin is yung lawyer nila at saka yung dalawang secretary. At ang nangyari po, kasi mahina yung loob ko, noong time na yun, pinaghiwalay pa kami ng broker ko. Sabi nila, alam na daw ng broker ko yun. Okay, tapos binigay naman po nila sa akin yung aking not 6 months salary, kundi 5 months salary lang. Maraming nagsasabi, sa mga nakakaintindi ng huwag niyo akong gagayain guys. Mas okay talaga consult nyo yung broker nyo. So, bali yung sa nakuha ko, kulang daw yon. Pero hindi naman na ako naghangad ng malaki kasi this last 1 year, mataas kasi yung sahod ko, above minimum ng amin, ng as a caretaker sa Taiwan. Pero sabi naman, marami din namang, may mga amo din na nagbibigay above minimum. Pero kumbaga, para okay na lang din, yun na lang, para matapos na yung problema nila. Sa bagay, dati naman gusto ko nang umalis doon. So, kung kulang man yung nakuha ko, bahala na sila doon. Kumbaga, bahala na. Kasi, sa 1 year naman na last 1 year is mataas naman yung sahod ko. Kaya, sa akin, hindi ko na kunenta ng talagang kwentahan sa contract. Pero guys, kung kayo, sa inyo nangyari yun, mas maganda bago kayo pumirma is nandyan talaga yung broker nyo. Sa akin kasi nun is parang umiral yung emotional at saka yung inisip ko yung relationship between my boss at saka kahit na yung past na kahit na ayawan na nila ako. So, ang nangyari pagkatapos ng pirmahan ng for transfer, dapat ihahanapan ako ng amo ng broker ko. Pero last minute, nag-decide tayo na umuwi na lang muna, parang bigyan yung sarili natin mag-rest at saka magkaroon ng peace of mind yung mga mahal natin sa buhay kasi sila po ay nag-aalala din sa atin kasi parang all of the sudden may ganong diagnose sa akin na lupus at may mga nagsasabi at saka marami kasing cases na kumbaga marami kasing cases na kapag nadadiagnose sila ng matagal ma-diagnose, kumbaga nagiging malala na siya. Ang kagandahan po sa Taiwan ay magaling ang mga doctors doon, ang kanilang medical assistants, ang doctor, hospital, lahat po ay maganda. Ang health card maganda, ang benefits pagdating sa medication. At yun, na-diagnose tayo after 1 month na yung mga symptoms. Ang kagandahan din sa katawan ko ay halos lumabas yung symptoms kaya hindi nahirapan yung doktor na basahin kung ano yung ko. Ang sabi nga dito, nagpunta ako dito, pinakita ko yung medical record ko. Sabi niya nga para nagbabasa ng libro. Kaya dun sa Taiwan, madali nilang na-diagnose yung akin. Kumbaga, nag-start pa lang siya is na-diagnose na. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Diyos na kumbaga, tayo, sarili mong katawan, first take an action, and then, yung mga symptoms na sinabi natin is, doon sila nag-basis kung paano nila itetest yung ating blood. At doon, after ng 1 week doon sa Taiwan, na-diagnose na siya. Noong una, hindi rin ma-diagnose yung akin. Sige, kukwento ka na po. Ang una kasing lumabas sa akin is yung aking bilirubin or yung liver enzymes na tinatawag, mataas. Mataas siya ng triple sa normal dapat.
Kaya ang unang tinitingnan po sa akin noon is yung baka may yung liver ko or may bleeding sa loob ng tiyan, ganyan. Pero lumabas naman sa ultrasound ng tiyan noon na okay yung liver ko. So, tapos nung pinaano nila ako ulit, tapos from gastroenterology na doctor, inilipat niya ako sa rheumatologist. Ang rheumatologist, yung sakit na lupus is parang related siya sa rheumatism, ganyan, or allergy, ganun, related sa buto. Kaya parang first impression ko na nilagay ako sa parang na-recommend ako sa rheumatologist. Parang pang matanda yun eh. Halos yung mga kasabay mo is mga matatanda, may edad na, ganyan. So, awan ng Diyos, okay. Yan po. Tapos, as of now, 1 week na po ako dito sa Philippines and pumunta na ako nung Wednesday dun sa CMC or Calamba Medical Center. Ibibigay ko po yung mag-update po ako sa inyo kung ano po nangyari doon. So, yun muna po ang aking i-share sa inyo. Nakauwi ako ng maayos sa Philippines. Tapos I'm so thankful din na may mga friends na yun, may nag-sponsor ng aking plane ticket. And ano pa and kung mag-apply pa naman po ako ng trabaho, sa ngayon wala pa. Tinatapos ko pa yung mga kailangan kong gawin sa pagpapamedical. Siguro after nitong kukunin ko po yung result mamaya sa laboratory, and then babalik ako ng Monday sa CMC, and then after noon saka ako magtitingin kung nang applyan. Pero ngayon nagtitingin na din po ako. Kasi maraming parang may mga friends tayo na nag-aabang din kung makakapag-apply tayo dito sa Taiwan. So, yun lang guys. That's all for this video. Sana po i-share nyo din po itong video sa mga friends nyo. And yung paggawa ko po ng video, pag-post ng video dito sa YouTube is sana makapag-ipon ng kahit paano pang gamot, kasi hindi natin naaabot yung revenue, mga cents lang ang pumapasok. But I'm so grateful naman. Sana more videos lang, sana sipagin tayo maggawa ng mga videos pa para magkaroon tayo ng revenue at pangbili ng gamot, kasi mas costly ang gamutan dito sa Philippines. Pero laban lang. At least kahit paano, parang feeling ko na-relax naman ako dito, nabibisi ako dito sa bahay, madami kong ginagawa, ganyan. Kaya hindi natin as in na nararamdaman yung sakit. Kung may mga symptoms pa na lumalabas, madalas akong labasan ng mga red spot na kagaya nilagay ko dun sa symptoms ko sa paa. And then yung paglalagas ng buhok, yan, hindi na talaga siya nawala, andyan pa rin. At minsan yung pangangalay ng wrist, yung wrist po dito, nangangalay siya, pero hindi naman ganun kasakit. So basta sabi naman, sundin lang yung gamot, yung medication. Tapos kung maaari, eat healthy food. Iniwasan ko po yung mga processed food, iniwasan ko yung mga junk food. Tapos napansin ko lang ngayon, mas sensitive yung ating throat kapag uminom ka ng malamig. On the other day, kinabukasan ng umaga, masakit siya. Pero nawawala din. Kaya, kailangan more warm water. Yan lang po, guys. At saka yung araw. Araw lang po talaga yung pinaka bawal. Tapos yung sa pagkain naman, kung alam mo yung dahil weak nga yung immune system ngayon, may sakit yung immune system mo. So, ikaw ang mag-a-adjust sa pagkain mo. Ang pinaka-ano lang talaga sa lupus is iwasan yung araw. Kasi yung UV niya, yung ultraviolet rays, yun po talaga yung iniwasan ng mga lupus patient. Thank you guys. That's all for this video. God bless you. Please like, comment down below, and share to your friends, and subscribe kung hindi pa ka subscribe. And sana po yung ads natin, hindi naman wag mag-skip. Siguro medyo panoorin lang ng matagal ng konti. God bless. Bye-bye. See you again in my next video.